Isang tahanan kung saan sanay nararanasan ang kalinga at seguridad ng isang pamilya ang tila ipinagkait kay Jason. Tatay ko, siya yung nagtulak sa amin na mamuhay kami kung saan-saan. Kami yung binabalingan niya. Nagkaroon ng muhi sa aking puso. Sakaling dumating yung time na malaki na ako, gaganti ako. Sa murang edad ay natuto siyang mamuhay sa lansangan para lamang matakasan ang malupit na mga kamay ng ama. Ayoko na doon sa tahanan namin. Kaya madalas yun. Kung hindi po ako doon sa kamag-anak ko, doon sa mga barkada ko, namumulot kami ng basura. Masaya ako kapag lumalayas ako sa amin. Kahit nasabi 8 years old pa lang ako noon, iba na yung ginagawa nung nakikita ko. Pero masaya sila, hindi katulad sa amin na, yun nga, lagi nagbubugbugan yun. Habang ginagawa namin yung pamumulot ng basura, siyempre, dumarating na rin kami na namumuhay kami sa bisyo. Hanggang sa dumating yung time na pag nangunguha ako ng basura, nagnanakaw na rin ako. Sa inaakalang tapang at lakas ng loob na nakuha mula sa mga ganitong gawain, panibagong balak ang nabuo sa isip ni Jason. Ang gusto ko'y manakit ng tao. Pumasok ako ng fraternity. Ako yung starter sa amin. Ako yung madalas na kapag nagtitrip yung mga barkada namin, ako yung umuupak. Yung grupo namin, meron kaming ninais tirahin, pag nakawan, hindi namin alam anak pala ng pulis. Yung time na yun, nagtakbuhan kami hanggang sa yung grupo ko po. Nakarating doon sa lugar nila at nahuli sila. Ako po yung nakatakas. At dumating sa time na hinahanting ako ng aking mga kaprat. Dahil sa nakaalitang muli ang ama at sa takot na mapagbalingan ng sisi ng iniwang grupo, lumuwas si Jason patungong Maynila upang magtago. Kumuha ko ng isang plastic na nilagay ko yung damit ko doon. Tumayas ako. Meron akong kinausap na jeepney driver. Sabi ko, "Sir, pwede po ba akong matulog dito sa jeep na to? Kasi wala po akong matulugan." Sabi nung jeep po, "Sige." Sabi ko, "Sir, pwede po ba hugasan ko yung jeep nyo? At wag nyo na lang ipahugas sa iba, sa akin na lang. Kasi para may pambili po ako ng pagkain." Sabi po nung jeepney driver, "Sige." Kaya naging suki ko po yung driver. At yun din yung naging bahay ko. Naghanap ako ng pagmamahal. Naghanap ako ng yung direksyon ba, na hindi ko matagpuan kahit na doon sa komunidad, sa paligid ko, hindi ko siya matagpuan kasi nagsasawa na ako. Gusto ko nang magbago. Paano kayang magbago? Bakit ganito yung buhay? Ganito yung sinasadlakan ko? Talagang ang dami kong tanong sa buhay na sino bang magbibigay ng direksyon? Walang magbigay ng kapayapaan sa akin. Hanggang sa isang pangyayari ang unti-unting sumagot sa maraming katanungan ni Jason. Kapag nagtatambay kasi ako sa kanto, merong doon, nagtatrabaho sa isang hotel na madalas nginingitian ako. Kala ko noong time na yun ay bading. Dumating yung time na ako'y nagipit, nakautang ako sa kanya. At yun yung time na yun na binigyan niya ako ng Bible. Sabi niya, basahin mo tong Biblia na to. Yun nga, patuloy pa rin yung pagnanakaw ko. Patuloy pa rin yung paggawa ko ng kasalanan, pag-inom, pagsusugal. Sa gitna ng magulo yung isip ko, puno ng galit yung puso ko pag-iganti. Isang araw nabasa ko yung Bible. Nagulat po ako nang binabasa ko yung Bible sa jeep. Nagkaroon ng kakaiba. At sabi ron, ikaw na magnanakaw, huwag ka nang magnakaw. Gamitin mo ang iyong kamay sa paggawa ng mabuti. Doon po ako nagulat kasi talagang yung luha ko ay hindi ko po mapigilan. Talagang pumapatak. Doon nagkaroon ako ng katanungan doon sa Biblia. Sabi ko, ano bang libro to? Bakit kilala nito yung buhay ko? Sa isang banda, binasag niya yung puso ko. Nasa buong buhay ko po, walang nagsabi sa akin, huwag kang gumawa niyan. Huwag mong gawin yan, huwag kang magnakaw. Walang nagsabi ng ganyan. Sa pagkakataong ito, naanyayahan si Jason ng kaibigang si Jaime upang dumalo sa isang gawain. At matapos niyang tumugon at tumanggap sa tawag ng Panginoon, Maring ikaw yan, isa kang makasalanan. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang iyong ginagawa. Gusto mong makilala ang Panginoon. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Doon na po yun. Na doon sa upuan na yun, tumabatak na yung luha ko. Parang hindi ko to naramdaman sa buong pagkatao ko. Ano bang meron sa napakinggan ko? Dumadating na po yung time ng pagbabago ng buhay ko. dala ang kapayapaang natagpuan kay Kristo. Nagdesisyon si Jason na magpatawad at humingi ng tawad sa pamilyang minsan ay kanyang tinalikuran. Nagkaroon po kami ng tinatawag na parang sa maikling panahon, nagkaroon ng bonding because of forgiveness. Dahil doon sa
paghingi ko ng tawad sa kanya, doon na po nagkaroon ng talagang transformation yung buhay ko. Nandun po yung pagpatawad sa parents, sa magulang. Kasi sa ngayon po, kasama na namin naglilingkod ang kanyang magulang, nanay at tatay, hindi ng kanyang mga ate. Ngayong may sariling pamilya nang itinataguyod si Jason, batid niya na dahil sa Diyos, ang kalinga at seguridad na inaasam-asam noon pa ay natagpuan na. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Hindi siya kayang bayaran. Hindi siya kayang bilhin. Wala siyang katumbas. Yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binuo ng Diyos ang pagkatao ko.